DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Martes na tayo ngayon, 24 ng Setyembre 2024. Bah, ganda ng kombinasyon, 24/7/24. Sa ulo ng ating mga balita, magandang panahon mararanasan sa malaking bahagi ng bansa dahil sa paghina ng habagat. Bahagyang malamig na panahon, asahan din daw ho natin. Dating mayor o napatalsik na mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Goo na ilipat na sa Pasig City Jail kasama ang 44 na PDL. Kamara dismayado sa muling pangisnab ni BP Sara sa budget deliberation. Pero yung mga lumabas na mga picture na nagsasabing nagbibits daw si BP Inday. Ayon ho sa kampo ng Vice Presidente Peke. Magna Carta for Pinoy Seafarers ganap ng batas. Pinuri din ito ng Kamara. Misis naman ni Atty. Harry Roque binantaang ipaparesto kung hindi susunod sa show cause order ng House Quad Committee. Dewa ng tigil pasada, hindi naramdaman. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mabalita. Asahan ang malinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Makarang humina ang southwest monsoon o habagat sa pagpasok ng autumn equinox kung saan mararanasan ang magkasing haba na oras ng umaga at gabi. Bagamat humina na ang habagat, asahan naman na lalakas ang bugso ng northeast monsoon o amihan at mararamdaman din ang mas malamig na panahon. Inaasahang idideklara na ng pag-asa ang pagpasok ng amihan bago matapos ang buwan o kaya naman ay hanggang sa pagpasok ng buwan ng Oktubre. Ayon kay Alzar Aurelio ng Pag-asa, wala silang inaasahang anumang sama ng panahon o LPA na papasok sa bansa sa susunod na ilang araw. Diyan man sinabi ni Aurelio na asaan pa rin ang manakanakang mga pag-ulan dahil sa mga thunderstorms lalo na sa dakong hapon o gabi. Nailipat na ng kulungan ang dismissed Bamban Tarlac Mayor na si Alice Goo. Ayon sa PNP Custodial Center, nadala na sa Pasig City Jail si Goo kung saan makakasama niya ang 43 iba pang mga babaeng preso. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang apela ng kampo ng nasibak na alkalde na sa kampo kramen na lamang siya manatili para sa kanyang seguridad. Pero sa inilabas na order ng korte, ibinasura ang mosyon ng kampo ni Goo kaya't nananatili pa rin ito sa Pasig City Jail. Una ng tiniyak ni BJMP spokesperson, Jail Superintendent Jerex Bastonera, na secured si Goo at sinabing nagsasagwa na sila ng risk assessment at nasura na rin ang profiles ng mga makakasama ni Goo sa loob ng kulungan. Nakakulong na nga ang dating Bamban Tarlac Mayor na si Alice Goo sa Pasig City Jail. Ayon kay BJMP spokesperson Jerex Bastonera, walang magiging espesyal na pagtrato kay Goo. Ayon kay Bastonera, matapos na labas na negatibo si Alice sa hinihinalang TB o tuberculosis, agad itong ipinasok sa selda dakong alas 3:42 ng hapon kasama ang iba pang PDL. Opo, at hindi siya nakaseparate. Ang higaan niya po ay isang ordinaryong higaan, triple deck na pinagdikit-dikit. Ang laman po nito ay 3/4 na plywood at nakabalot lamang po ito ng linoleum o yung pang floor mat para lang makaiwas sa surot. Wala po itong kutsyon, isang unan lang. At may katabi po siyang 6 doon sa higaan niya. Nag-share sila sa 2 ventilador. Sumuko at hawak na rin ang National Bureau of Investigation ang 7 kampo akusado ng dismissed Bamban Tarlac Mayor na si Alice Goo. Naharap din rin sa kasong Qualified Human Trafficking sa Pasig City Regional Trial Court.
Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, 5 sa 7 akusado ay voluntaryong sumuko sa NBI Central Luzon, kabilang si Jameline Santos Cruz, presidente ng San Juan Technology Center, Rachel Joan Malonzo Carion, Rita Sapno at Iturralde, Rowena Gonzalez at Telma Barogo Laranan. Habang ang dalawang iba pa na sina Juan Miguel Alpaz at Roderick Paul Bernardo Pujante, voluntaryong sumuko naman sa Task Force Mamban. Sa kabila nito, naninindigan naman si Jameline Santos Cruz na lehitimo ang kanyang POGO operation sa San Juan. Inamin ni Cruz na kilala niya si Guo, ngunit iginito ito na wala siyang koneksyon dito. Naninindigan din siya na lehitimo ang kanyang negosyo at paratang lamang na ang human trafficking sa kanyang korporasyon at kaya niya umano itong patunayan sa korte. Nagnegatibo nga ang dismissed Mamban Tarlac Mayor na si Alice Guo sa tuberculosis. Ito'y matapos na isailalim sa medical examination ng dating alkalde. Kasunod ng lumabas sa initial na resulta na nagsasabing posibleng meron itong left lung infection. Bonsod ito inilipat si Guo sa regular na selda kung saan kasama niya ang iba pang mga detainees o bilanggo mula sa female dormitory ng Pasig City Jail. Hindi naman naitago ni House Minority Leader Marcelino Libanan ang kanyang pagkarismaya sa hindi pagpunta ni VP Inday Sara sa deliberasyon ng plenaryo kaugnay ng panukalang 2025 budget ng Office of the Vice President sa gitna ng mga balita na nagbakasyon ito sa Calaguas Island noong weekend. Binigyan din ni Libanan na matagal ng tradisyon ang pagpunta ng leader ng mga tanggapan sa mahalagang pagtalakay ng kanilang budget. Sinabi pa ni Libanan na mahalaga na makapagbigay ng katanggap-tanggap na paliwanag kung bakit hindi siya dumalo sa o nalala umanong naglalagay sa kwestiyon ng pagkakaroon ng transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Bagamat meron manong staff member na dumating, sinabi ni Libanan, wala itong written authorization na magpapatunay na pinayagan itong kumatawan sa Office of the Vice President. Nagpahayag din ng pagkamahala si House Assistant Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega V sa lababas na ulat na nagtungo nga sa beach si Vice President Sara Duterte sa Calaguas Island at hindi nakadalo sa deliberasyon ng plenaryo ng Kamara de Representantes kaugnay ng panukalang budget ng Office of the Vice President. Sinabi ni Ortega na kung totoong balita at ang mga naglabasang larawan, nababahala siya dahil mas inuna pa ni VP Inday ang pagliliwaliw sa halip na tuparin ang kanyang official constitutional duty sa bansa. Iginit pa ng kongresista ang budget ng OVP ay hindi lamang numero, kundi kumakatawan sa pera ng taong bayan, kaya dapat lamang itong dumalo at ipaliwanag kung saan gagamitin ang panukalang pondo, lalo pa nga ang kanyang tanggapan ay gumaganap ng mahalagang papel sa national governance. Kaya lang, di ba, nagsalita na si VP Inday at ang sabi niya nga, paano kung haharap dyan? Pamumuliti ka lang naman ho ang gagamitin dyan. Pinabulaan na naman ang Office of the Vice President ang mga ulat na pumunta si Vice President Sara Duterte sa beach sa gitna ng pang-isnab niya sa House Plenary Debate sa budget ng OVP. Sa isang pahayag, sinabi ng tanggapan ng Vice Presidente na layon lamang ng ulat na ito na siraan si VP Inday. Paglilinaw pa ng Office of the Vice President, nasa biyahe ang ikalawang Pangulo noong nagkaroon ng plenary deliberations at nakikipag-usap siya sa ilang tao ukol sa mga nangyayari sa bansa. Bagamat totoo niyang nagtungo ito sa Bicol, hindi totoong pumunta ang Vice Presidente sa isang beach sa araw na yun. Kinundina pa ng Office of the Vice President ang kanilang mga fake news at clickbait at pinapayo ng publiko na maging mapanuri sa mga nakikita online. Ipinapaubaya na ni VP Inday sa mababang kapulungan ng Kongreso kung magkano ang pondo ng pagkakalob nito sa Office of the Vice President sa susunod na taon. Itong nilalaman ng sulat na ipinadala ng Vice President kasabay ng pagsalang sa plenaryo ng panukalang budget ng kanyang tanggapan at hindi niya pagdalo. Paliwanag ng Vice Presidente, naisumite na nila ang lahat ng mga dokumentong hinihingi ng Committee on Appropriations at bahala na ang Kamara sa pondo ng OVP. Naninindigan naman si Manila 3rd District Representative Joel Chua na hindi pwedeng tumanggi ang isang resource person sa pagdinig ng Kamara na manumpang magsabi ng totoo. Ayon kay Chua,
Hindi na papayagan ang iba pang mga resource person na gayahin ang ginawang pagtanggi ng Vice Presidente na manumpa noong pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Iginit nito dahil kasi sa hindi panunumpa ng resource person, napipilitan ng mga mabamatas na ibang resource person naman ang pagsalitain sa pagdinig. Matatandang hindi nanumpa si VP Inday na magsasabi ng totoo o mag-take ng oath dahil base umano sa rules ng Kamara, tanging mga witness lamang ang dapat na mga kung magsasabi ng totoo at hindi kasama doon ang mga resource person. Samantala, nakadisplay ngayon sa MetLife Mall sa Pasay City ang mga nanalong entry ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa 2024 Photography Competition upang bigyan ng pagkakataon ng publiko na makita ang mga ito at pahalagahan. Ang photo exhibit ay tatakbo mula October 14 hanggang October 14. Magbibigay ito sa publiko ng kakaibang pananaw sa masaganang panahon ng ani ng bansa na siyang tema naman ng photo contest ng PAGCOR ngayong taon. Sinabi ni PAGCOR Chair at Chief Executive Officer Al Tenco, sa pamamagitan ng photo exhibit, mabibigyan ng pagkakataon ng publiko na pahalagahan ng malapitan ang mga photo entry mula sa iba't ibang panig ng bansa na nakapasok sa Grand Finals o sa top 24 spots na bumubuo sa mga Grand Winner ngayong taon. Ang PAGCOR ay nakatanggap ng 4,000 entries mula sa conventional, mobile at drone categories na nagpapakita ng pagsusumikap ng mga Pinoy na magsasaka at iba pang nasa sektor ng pagkasasaka kung paano sila ginagantimpalaan ng masaganang ani pagkatapos ng ilang buwang pagtatrabaho. Ang mga nanalong larawan ay tatampok sa mga corporate calendar ng PAGCOR sa susunod na taon. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 4:16. Oy, si Rita Tay din ang anak na lola na si Sylvia Sanchez. Congratulations! Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Iniluwal na kahapon ng aktres na si Rhea Atayde ang first baby nila ni Sanjo Marudo. As of last night ay hindi pa nila in-announce kung boy o girl at ang iba pang mga detalye ng panganganak ni Rhea. Nag-post lang ang aktor na si Sanjo Marudo na daddy na siya. Ipinost lang ang video na dinadala ang baby nila sa isang kwarto. Kahit ang ina ni Rhea na si Sylvia Sanchez ay nag-post na rin na lola na raw siya. Nung huli naming nakachikahan ng kapatid ni Rhea na si Congressman Arjo Atayde, sinabi niyang excited uncle na raw siya dahil first pamangkin daw nilang magpipinsan itong baby ni Rhea at Sanjo. Kung natatandaan pa natin, noong Marso lamang ikinasal si Rhea at Sanjo nang pumutok ang balitang nagdadalang tao na ito. Ibig sabihin ay 3 months pregnant na pala si Rhea nang ikinasal ito kay Sanjo Marudo. Anyway, congratulations sa bagong mami at daddy na si Rhea Atayde at Sanjo Marudo. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie Rula. Samantala, patuloy tayo sa iba pang mga balita. Ganap ng batas ang Magna Carta o Filipino Seafarers na layong bigyan ng proteksyon ng mga Pilipinong marino. Sa ceremonial signing ng naturang batas, sinabi ng Pangulo na sa ilalim nito magkakaroon ng boses sa mga seafarers at mapapangalagaan sila mula sa unfair labor practices. Bukod pa rito ang layuning matiyak din na ligtas ang working condition ng mga Pinoy seafarers. So today's signing of the Magna Carta of Filipino Seafarers is our collective acknowledgement of these sacrifices. It is our way of telling our seafarers, we see you, we hear you, and we are here to support you. Samantala, ikinalugod naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang paglagda ng Pangulong Bongbong Marcos sa Republic Act 12021, an act providing for the Magna Carta of Filipino Seafarers kahapon Lunes. Nakapaloob sa Magna Carta of Filipino Seafarers ang karapatan at responsibilidad ng mga Pilipinong marino, kanilang kwalifikasyon, terms of employment, edukasyon at kinakailangang pagsasanay. Nilalay na batas na makasabay ang kasalukuyang regulasyon sa nagbabagong pandaigdigang pamantayan. Ayon sa leader ng Kamara de Representantes, merong mahigit na 300 kinatawan. Napapanahon din na niya ang pagkakalagda ng batas dahil nataon ito sa selebrasyon ng Maritime Day sa UMS.
Pinoprotektahan din, ayon po kay Speaker Romualdez, ng Magna Carta of Filipino Seafarers ang mga babaeng marino mula sa diskriminasyon. Maliban pa niya sa pagsuporta sa kanilang pamilya, malaki rin ang ambag ng mga Pilipinong marino sa foreign exchange remittances sa bansa. Ilan sa mga probisyon ng batas ay ukol sa karapatan at tungkulin ng mga marino, mga kababaihan sa maritime industry, emergency rescue ng mga domestic seafarers, manning levels at crew competency requirement, terms and condition ng kanilang trabaho at akomodasyon, gayon din ang pagkain. Magandang umaga sa lahat po ng ating mga marino, sa ating mga seafarers na naglalayag ngayon at nakatutok sa ating pong palatuntunan. Ingat kayo. At laging siguraduhin na ayos ang ating kondisyon. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Person deprived with liberty tumakas sa Tacloban City Jail. Naku, may nakapuga. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Iniimbestigahan na ng Bureau of Jail Management and Penology kung sino may pananagutan sa pagpuga ng isang PDL sa siyudad ng Tacloban. Ito ang sinabi ni BGMP Regional Director, Senior Superintendent Bernardo Sanchez. Nakikita naman ng BGMP na may kapabayaan ng mga jail personnel kaya nakapuga ang isang PDL na may kasong kidnapping na nakilala kay Juban Roy Dusina, nasa 8 taong gulang, residente ng Barangay 101 Tagpuro sa Tacloban. Umakyat ang PDL sa bubungan ng Tacloban City Jail at tumalon sa labas. Malaki naman ang tulong ng Tacloban City Police Office para maresto ang PDL na doon na nagtatago sa nula-tulas sa naturang syudad. Dito sa DYV Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Jimmy Angay-Angay. Independent decommissioning body naman ng GPH MILF peace process sangad na mas lalo pang mapagtibay ang peace process and reconciliation sa Mindanao. Detalye na balita mula kay RH19 June Di Makuta. Assalamualaikum June. Alaikumassalam Kuyang Angel. Sa layuning mas lalong mapagtibay ang nararanasang malawakang kapayapaan at seguridad sa Mindanao, nananatiling ginagampanan ng Independent Decommissioning Body o IDB led by Ambassador Suat Akgon ang crucial role nito para sa peace process sa Mindanao, partikular ang pag-supervise sa decommissioning of weapons mula sa Moro Islamic Liberation Front o MILF na inihahanda na para sa final phase ng decommissioning program. Ang delegation ni Ambassador Akgon ay binigyang military honors sa 6th Infantry Campilan Division kung saan mainit silang tinanggap ni Major General Navarrete. Ang IDB ay isa lamang sa mga pinagkakatiwalaang watchers na committed sa mandato nitong mapangalagaan ang kaayusan ng proseso ng usapang pangkapayapaan ng GPH at ng MILF. Sa pagbisitang ito ng IDB sa operational area ng 6ID, tanda lamang umano ito ng nagpapatuloy na collaboration ng Philippine Army at ng international bodies upang itaguyod ang peace and reconciliation sa Mindanao. Tinitiyak naman ang pamunuan ng 6ID na suportado nila ang decommissioning efforts at ang kanilang aktibong papel na ginagampanan ng mapangalagaan ng seguridad at kapayapaan sa Barm Region at sa buong Central Mindanao. Mula sa Cotabato City, RH19, June Di Makutat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat John Sokran. Motorsiklo binangga ng pick-up pa. Isang patay, 3 sagatan sa Davao City. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May puntak ni mo, Jun. Patay on the spot ang driver ng motosiklo habang sugatan naman ang driver at sakay ng pick-up matapos binangga ang motosiklo ng pick-up linggo ng gabi, September 22, 2024 sa Purok 1, Sitio Pulukon, Barangay Lamanan, Kalinan, Davao City. Ang namatay na driver ng motosiklo ay nakilalang si Rolly Quiliado, 35 anyos, nakatira sa nabanggit na lugar, habang ang driver ng pick-up nakilalang si Jello Sidon, 25 anyos, nakatira sa Barangay Migkawayan, Kalinan District, Davao City. Ang dalawang pasahero na kilalang sina Renz Firulin, 20 anyos,
Pulik Ispana at Warren Satikan, kapwa nakatira sa Matina Playa, Shanghai, Davao City. Sa investigasyon ng kapulisan, habang binabaybay ng pick-up ang sitio Pulukon Bridge sa kanilang Davao City, nakaparada naman ang isang motorsiklo sa may Pulukon Bridge. Ngunit ang sasakyang pick-up nag-overshoot kaya nabangga ng pick-up ang motorsiklo na sakayang driver. Dahil sa lakas ng impact, nahulog sa bangin ang motorsiklo at pick-up kaya nasugatan ang masakay nito habang nasawi naman ang driver ng motorsiklo. Sa ngayon, nagsagawa na investigasyon ng kapulisan sa nasabing pangyayari. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Timo John. 4:24 ang oras sa buong kapuluan. Ay mga misi, sa may araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, may dahil yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ang may araw at may pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Ang Bitabalan Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa prasyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Lalaki na naglalakad lamang sa kalsada, bigla na lamang sinaksak ng kasalubong na sospek. Lupit ano ha? Nangyari yan sa Dagupan City. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan si Kemin sa ating mga kababayan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabuwasan idsi kayo amin. Dugo ang isinugod sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City ang biktima na si Rinaldo Solomon nasa hustong gulang matapos ang saksakin sa dibdib habang naglalakad sa Barangay Road ng Mamalinling, Dagupan City alas 10:45 kagabi. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Brindon Palisyok, mag-isang naglalakad ang biktima mula sa trabaho papauwi na sa kanilang tahanan ng biglang harangin ng suspek at walang sabi-sabi inunday nito ng saksak sa dibdib. May ilang residenteng nakakita sa pangyayari at aawatin sila, subalit biglang kumaripas ng takbong suspek. Sa follow-up operation ng PNP, naaresto ang suspek na nakilalang si Alan Villacorta, 32 anyos, residente ng nasabing barangay na naharap ngayon sa kaukulang kaso. Isa sa tinitingnang motibo ng mga investigador sa pananaksak ay ang napagtripan lamang o posibleng may dati silang alitan. Nagpapatuloy pang investigasyon hinggil sa pangyayari. Ito si Freddy Pajardo, Aristartet, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Alas 4:26 ang oras sa buong kapuluan. Mga mamis, kung pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't kasi pahirapan pa ang Selcon sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test sa chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! At habang kayo po ay nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, ito muna ang ating mahiwagang tunog, nagkakahalaga ngayon ng 11,011,000 pesos. Mahiwagang tunog! Ayan ang ating mahiwagang tunog, ha? Ano ang ginagawa doon po sa isang massage chair na mamahalin? Hula lang. Ang inyo pong masagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga gustong sumali po sa ating mahiwagang tunog online, aba kinakailangan meron po kayong sharer badge. At pagkatapos nga ninyong kutingtingin yung inyong mamahaling sasakyan. Sasakyan? Massage chair. Ano ba sasakyan? Antik na namang madulas, ano ha? Mag-shower gamit po ang Shield Bath Soap. Libreng sakay, hatid ng PNP Region 5 sa mga Bicolano. Ngayong ikalawang araw ng transport strike. Detalye ng balita mula kay Roel Saldico, RH18. Diyos marahing aga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol. Roel. Diyos marinag, Kuya Angel, nagbigay ng libreng sakay sa publiko ang PNP Bicol sa mga apektado ng 2 araw na nationwide transport strike dahil kinasa naman ng grupong Piston at Manibela upang magprotesta sa PUB Modernization Program. Base ito sa utos naman ni Police Brigadier General Andre Perez Nison na may layunin na makatulong ang PNP Bicol
sa publiko na maging madali ang pagsakay. Ano na ngayong kulang ang mga public vehicles. Nasa 14 na mga patrol vehicles ang inilaan ng mga kapulisan na magbibigay ng libreng sakay. Nagpasalamat naman ang publiko sa good deeds dito ng PMP Bicol. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mabalos, Roel. Iginit naman ni Senator Amy Marcos na dapat mo nang plantsahin ng gobyerno ang mga problemang bumabalot sa Public Transport Modernization Program bago ito tuluyang igulong. Ayon sa Presidential Sister, halatado naman kasi ang mga kapalpakan sa programa na 3 administrasyon na ang pinagdaanan. Kabilang sa binabanggit ni Senator Marcos ang kakulangan ng konsultasyon, sandamukal na rekisitos at mahal na presyo ng isang modern jeepney na naglalaro sa pagitan ng 1.6 million hanggang 2.4 million pesos. Idiniin niya na hindi naman sasagutin ng mga kooperatiba ang pagbili ng modern unit, ngunit uutangin ito ng mga tsuper at operator. Inimok pa ni Senator Amy ang administrasyon na pag-aralang maigi ang modernization program dahil ang nahihirapan ay mga driver at mga operator ng traditional jeepney. Sinabi pa ng chairperson ng Senate Committee on Cooperatives na dahil dito pinag-aaralan na niya kung meron pa o ano bang pakinabang ng mga transport co-op dahil obligadong bumuo at sumalo ito dito ang mga namamasada. Ginawa ni Senator Marcos ang pahayag sa gitna ng transport strike ng grupong Piston at Manibela laban naman sa PUB Modernization o Public Utility Jeep Modernization Program. Inanunsyo naman ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. ang paggawa ng Agriculture Cooperative Enterprise Development Services. Isang inisyatiba na magpapahusay sa kakayahan ng mga grupong pang-agrikultura sa buong bansa. Ito magpapalakas sa food security at magpapabuti sa produksyon ng mga sakahan sa pamamagitan ng komprehensibong support system. Sa ilalim ng Memorandum Circular 22, ang bagong tatag na ACE o Agriculture Cooperative Enterprise Development Services ay mag-ooperate sa loob ng Central at Regional Field Offices ng Department of Agriculture. Ang mga serbisyong ito ay pamamahalaan ng Office of the Undersecretary for Operations. Ang head nito ngayon ay si Undersecretary Roger Navarro. Binigyan din pa ni Laurel ng A-Services ay sentral na strategy ng pamahalaan upang palakasin ang mga magsasaka at mga mangingisda. Ayon sa kalihim, binibigyan din ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mahalagang papel ng pagbabago at pagsasama-sama ng mga kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka sa pagpapabuti ng kabuhayan ng isang agrikultural na komunidad. Ang mga pagsisikap na ito ay susi ng pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura at pagsisiguro din ng food security ayon po sa kalihim. Magiging mahalagang tulong ng A-Services ang pagbuo ng mga polisiya at plano na sumusuporta sa agricultural cooperatives. Magko-coordinate din sila ng mga inisyatiba ng pamahalaan sa implementasyon ng mga proyektong naglalayong tugunan ng mga developmental gaps at ayusin ang mga strategy ayon sa pangangailangan. Sinabi pa ni Secretary Q. Laurel ng A-Services ay dinisenyo upang mas streamline ang mga inisyatiba at pakinabangan ang mga resources na inilaan upang suportahan ang mga kooperatiba. Samantala, napag-uusapan na lamang din po ang mga magsasaka. Sana ho yung mga lokal na pamahala natin, gayahin din po yung ginawa ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, ang ating mga magsasaka ay may sarili na brand ng kanila pong produkto ng kanilang tsokolate, ang Tangerine Chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. Ulitin natin 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay may mahigit 10 variants sa mga raw material ay ginamit din po o galing din po sa mga magsasaka. Ani din po ng mga magsasaka. Kaya sabi po ni Dr. Helen Tan, ito po ay 100% gawang lokal. Gawang atin, kaya dapat nating tangkilikin. Ayan, Kaya sa ating mga kababayan na pauwi galing po sa abroad, huwag na hong magbaon ng imported na tsokolate, tangkilikin natin ang gawang atin, tangkilikin natin ang Tangerine Chocolate. Ulitin natin, available po ito sa 0919-095-5935 o diligyan sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa
Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Special satellite registration ng mga PDL na butante ng Olongapo District Jail isinagawa. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Sa ilalim ng pamumuno ni Jail Superintendent Junte Di Madria, warden ng Olongapo District Jail, matagumpay na naisagawa ang isang special na satellite registration para sa mga person deprived of liberty, PDL, na mga butante. Ang inisyatibong ito ay naisakatuparan sa pakikipagtulungan na rin ng Commission on Election COMELEC Olongapo na kinatawan ni Ginang Maria Luisa Lumanlang, Election Officer 3. Bukod dito, 5 tauhan pa mula sa local government unit ng Olongapo City sa pangunguna ni Ginang Berlina Inovero, Admin Aid 4, ang nagbigay ng mahalagang suporta sa pagsasaayos nito. Sa kabuuan ng pagpaparehistro ng 117 PDL ang matagumpay na iproseso, kabilang ang 50 bagong inirehistro, 34 na muling pag-activate, 4 na paglipat na may muling pagsaaktibo at 29 na paglipat sa loob ng parehong distrito sa munisipyo. Ang komprehensibong isinagawang ito ay nagpapakita ng isang dedikasyon sa pagpapadali ng pagrehistro ng mga butante para sa lahat ng kwalipikadong individual, lalo na ang mga PDL. Danny Kubilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. Samantala, tiniyak naman ni Senator Christopher Bongo na patuloy ang pagsusulong upang mabigyan ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa kabuhayan ng mga nangangailangan. Ito ang siniguro ng senador sa kanyang pamamahagi ng tulong sa mga displaced workers ng Binangonan, Rizal. Punto nito, mahalagang masuportahan ang marginalized workers, lalong-lalo na ang mga naghihirap sa mga urban areas. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan para makabuo ng isang maginhawa at matatag na lipunan para sa bawat Pilipino. Binigyan din pa ng mababatas ang panukalang bubuo ng Rural Development Assistance Program na mahalagaan niya para sa pagbibigay ng short-term job opportunities para sa mga kwalipikadong individual mula sa mga low-income families. Bukod pa rito, ang Senate Bill 2534 naglalayong taasan ng 100 pesos ang arawang sahod ng mga minimum wage workers sa buong bansa. Nakatagda ng matapos ang malaking bahagi ng 360 hectares na proyekto ng SM Prime Holdings sa Pasay City sa susunod na taon ba? Congratulations! Ayon sa SM Prime Executive Committee Chair na si Hans C., idurugtong nila ang mixed-use development project na ito sa Mall of Asia malapit sa waterfronts ng mga baybayin sa lugar. Ipinahig pa ni C. na nagsisimula na ang pakikipag-usap nila sa iba pang mga negosyante para magkasanang partnership at mas mapaunlad ang proyekto. Ibubukas ng SM Prime ang lupa para sa joint venture opportunities at makikipag-ugnayan din sila sa iba pang mga developers. Bubuo ng district area sa reclaimed area at magkakaroon dito ng residential areas na may kasamang mall, mga tanggapan o mga offices at iba pang mga entertainment establishments. 37 makalipas ang alas 4 ng umaga. Baka may mga importante ngayong lakad. Huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po sa mga households. Very effective ho yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family. 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man ninyong gamitin, no problem. Hindi po manunuyo inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 38 na makalipas ang alas 4.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. You are watching Season, ang access pass sa concerts and fan meets of your favorite stars. Every Saturday, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Puluhan, 40 minutos na makalipas sa alas 4 ng umaga. Kasama na natin si Grace Castañeda ng Pag-asa. Grace, good morning. Magandang umaga, Pilipinas. Grace? Yes, good morning din po, Sir Angel, at sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan nga ay easterlies pa rin yung umiiral dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, kung saan dito po sa Metro Manila maging sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Meron pa rin tayong posibilidad ng mga isolated o yung mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Dulot po yan ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. At sa kasalukuyan po, wala tayong minomonitor or namamataan pa na sama ng panahon na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. And also kaninang 3:25 AM din po ay meron namang pinalabas na thunderstorm advisory kung saan meron tayong ang mga ina-expect or mga nararanasan na ng mga pag-ulan or yung mga isolated na pag-ulan dito sa area ng Bulacan, Quezon at Nueva Ecija. So patuloy pa rin po yung pag-iingat sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At yan po muna ang latest dito sa The Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Maraming salamat, Grace Castañeda ng Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. 41 na makalipas sa alas 4 ng umaga. Maagang nakauwi ang mga empleyado ng gobyerno sa Maynila kahapon bilang pagbahagi ng pagseselebra ng Kainang Pamilya Mahalaga Day. Alinsunod ito sa Executive Order No. 31 nilagdaan ni Manila Mayor Hanny Lacuna na nag-aatas nga sa lahat ng mga government officers sa Maynila na magsuspende ng trabaho simula alas 3 ng hapon. Kasabay din ito ng nationwide observance ng Family Week na naglalayong magbigay ng pagpapahalaga ng quality time na kasamang pamilya. Ayon kay Mayor Lacuna, bilang ina, naiintindihan niya kung gaano kaimportante ang paglalaan ng oras para sa pamilya. Naaayon din na niya ito sa kanyang pangako ng pagtataguyod ng kahalagahan ng pamilya sa mga empleyado nito at sa buong lungsod. Formal namang itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos si Attorney Romando Artes bilang chair ng Metropolitan Manila Development Authority matapos ang 2 taong pagiging acting chief ng ahensya. Inanunsyo mismo ng Presidential Communications Office ang appointment ni Artes sa pamamagitan ng Facebook. October 2022 nang italaga si Artes bilang acting chair ng MMDA. Pero bago ito, naging MMDA chair na siya sa ilalim ng administrasyon ng dating Pangulong Digong Duterte. Pinabulaan na naman ni Interior and Local Government Secretary Menor Abalos ang ulat na na-turn over na sa American authorities si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy at tahimik na dinala sa Estados Unidos. Ito'y sa gitna ng haka-haka na inilipat na sa jurisdiksyon ng US si Quiboloy. Sa gitna ng naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kailangang harapin muna ni Quiboloy ang kanyang kaso sa Pilipinas. Matatandaang naharap din sa kasong fraud at money laundering si Quiboloy sa Amerika dahil sa maling paggamit ng pondo ng Kingdom of Jesus Christ para sa pansariling interes at pagpilit sa kanyang mga membro na mag-donate ng malaking halaga ng pera. Samantala, Benguet Vice Governor Erickson Felipe malugod na tinanggap ang kasong isinampa laban sa kanya ng Office of the Ombudsman. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 na imbag na bigat, Romy. Malugod na tinanggap ni Benguet Vice Governor Erickson Tagal Felipe ang pagbabantay ng civil society watchdog na Task Force Kasanag na lumalaban sa korupsyon at sinasaalang-alang ang interes ng mamamayang Pilipino. Dito lamang September 17, 2024, nagsampa
ng kaso ang task force sa kasanag ng kasong katiwalian laban kay Vice Governor Felipe sa Office of the Ombudsman. May kaugnay nito sa pagkuha umano ng kanyang negosyong Tagal Construction ng ilang government projects sa lalawigan ng Apayao mula 2022 hanggang 2023. Ayon kay Felipe, hindi lingid sa kaalaman ng publiko na ilang dekada na itong nasa construction business bago pa ito tumakbo sa public office. Subalit dahil sa delikadesa, hindi siya lumahok sa mga government projects sa Benguet mula nung nagpasya itong tumakbo sa public office sa Benguet at mapapatunayan niya ito sa mga hawak nitong public records at documents. Binigyan din niya na sasagutin niya ang mga aligasyon ng task force sa kasanag sa tamang forum at nakahanda itong makipagtulungan sa mga otoridad at bukas ang kanilang libro at dokumento para sa pagsisiyasat. At sa ngalan ng transparency anya at accountability, hinahamon niya lahat ng pampublikong opisyal na ilantad lahat ng kanilang business interest sa publikong pagsisiwalat. Sinusuportahan niya ang task force kasanag sa kanilang laban para sa accountability ng mga public officials at paglalantad ng records ng kanilang mamamayan. Sinabi ni Vice Governor Felipe, ang Tagal Construction ay testamento ng kanyang liderato at pangangasiwa. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos na Agina. Maganda siguro ang gising ho ninyo, no, ha? Yan ang benepisyo ng nag-uultabayo, ha? Oras ho para tayo mag-ultabayo, pero sabi ho ng mga dalubhasa, anytime po pwede naman ho tayo mag-ultabayo. Maganda nga yan, dalawang kapsula bago ho matulog. Pang isang oras, ha, bago tayo matulog para ma-achieve natin ang full benefit niyan. Ano ba yung ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Sumailalim po ito sa mahabang clinical trial sa Japan at doon ho nila napatunayan ang efficacy o ang bisa po ng postbiotic. Ang bawat capsule po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Ang ginagawa po ng postbiotic o ng ultabayo, pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell, at yan po naman ang nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya hindi lamang po na-achieve ang magandang tulog, napapanumbalik din po ang lakas ng ating pong immune system o lumalakas po muli ang ating immunity. At ano pang iniintay ho natin? Kinakailangan mag-ultabayo para magandang gising sa kinabukasan sa panahon na kumakarap sa ayon ng stress, puyat at pagod sa araw-araw. Available po ang ultabayo sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po yan sa Theoxis Health Ventures. Available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passmet Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ngayon, kung may mga concerns pa ho kayo, po pwede kayo mag-text sa 0917-110-6580 at meron hong mga medical experts na nakastambay dyan, ha? Ang ultabayo ay ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ho ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ang paalala po natin, ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Si Attorney Ariel Inton ng Lawyers for Commuter Safety and Protection at Special Assistant to the President ng Paya Tollway Corporation, kasama ho natin, meron ho silang mahalagang panukala. Bakit nga pala hindi ito naisip po ng ibang mga mambabatas natin, ano, ha? Yung bang nagne-name drop? Di ba? Ngayon ang daming gumagamit ng pangulo ng pangalan ng pangulo, ha? Yung iba naman nagsasabi sila ay undersecretary, nahuli pa yung isa habang nasa stage, ano, ha? At i-speech sana bilang guest speaker, ha? Name drop po ang pangalan ng pangulo, ano, ha? Ano ang saklaw nitong panukalang ito na naisip po ng grupo nila Attorney Ariel Inton? Attorney, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo, Sir Angel. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Oo. Alam natin, marami talagang nag-name drop, eh. Lalong-lalo na pagka, halimbawa, nahuli sa daan. Hindi. Bata po ako ni Attorney Ariel Inton. So, anong saklaw? Anong saklaw nitong inyong ipinapanukala? Actually, natatawa ako sa ganun, Sir Angel. Pero nangyayari din po ito sa atin. Madalas ba? Yung calling card natin ang pinibigay. Kaya nga po naisip rin po nga ng ating grupo, no? Kasi may mga yung feedback mechanism ang aming grupo. At isa nga dun sa sinasabi ng mga
enforcer na pagka sila ay mag-enforce ng traffic violation, talagang kung makakalusot, i-drop niya, boss, driver po ako ng ganito. O kaya, boss, susunduin ko si governor. Yan, yung mga name drop na alam natin na kaya nila ginagawa yan ay para lusot. Makalusot. So, siguro panahon na sa ating mga mambabatas na pag-isipan natin. No? Ito nga, pwede natin ma-example mismo si Senator Bong Revilla na drop siya dyan sa EDSA. Talagang nabash siya ng todo-todo. Samantalang wala naman siyang kaalam-alam doon na yung mga nag-name drop. So, aside from the violation that they are being apprehended, magkaroon din sila ng a criminal offense for name dropping. Kasi, ayan po, pinapaigting na yung palakasan system sa pamahalaan. At hindi lang sa traffic, maski saan po na ang kanilang pag-name drop is to get a privilege, undue privilege from government agencies. For instance, yung mga naglalakad ng mga dokumento, papel. Kaya sa mga kontrata, yan kasi dyan tumigting yung palakasan system. At yung tao na kung kanino nilame drop has no means to verify. Ngayon, kapag may batas, sandali lang po, i-verify po natin kay Senator. Yan. At sigurado walang aamin maski talagang kamag-anak siya o may connection doon sa opisyal, hindi aaminin nun dahil siya ay masasama rin sa violation. Anong magiging dito? Magiging katibayan na ihaharap kasi his word against the other lang to Diba? Doon sa napagsabihan at saka yung pinag-name drop niya, no? Saka hindi lang po, whether it's true or not, the moment that you name drop a person, a public official, no? Ang ibig sabihin nun, gusto mong takasan yung batas. Yung palang violation Kaya dito importante. Importante papasok yung body camera, lalong-lalo na ng mga traffic enforcers, no? Opo. Ebidensya po yan. At yung mga enforcers natin o mga kawani ng pamahalaan, lalakas loob niyan. Kasi ang isa pong reason kung bakit yan name dropping naging epektibo kasi may takot yun kawani ng pamahalaan ang enforcer na mawalan ng trabaho na ano ba naman ako enforcer lang ako, baka nga totoo sinasabi nito. So no one is above the law, pero sa ganitong nangyayari kahit yun may kasabihan nga yung langaw na nasa ibabaw ng kalabaw tingin niya mas siya sa kalabaw. So yan yung mga name droppers are power trippers. And they have no place in society. Lalo na sa katulad natin na demokrasya na dapat, ito nga, sa bagong Pilipinas, sinasabi natin, walang palakasan dito. Tapos may ganyan. Kanino nyo, Attorney, kanino nyo isinabmit yung bill, yung panukala? Wala pa? Well, nakapost na po sa FB yan. Pero ninyo? We plan to have it, a draft. Magkakaroon kami ng isang draft proposed legislation. Okay. At amin pong isasubmit sa Kongreso. Okay. Attorney, thank you for joining us. Magandang umaga po. Maraming salamat. Maraming salamat. Napakagandang idea ng nilutang ho sa atin Attorney Ariel Enton ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Anti-name dropping bill. Maganda umaga, Pilipinas! Naku, ang dami niyan. Lalong-lalo na pagka may mga pinapunta ho ako dito ni Kong. Alam ho naman niyo, driver ho ako ni Sen. Mga ganon, di ba? Mga pautot.
Oo nga naman. Ano yun, parang gusto mong i-circumvent ang batas. Walang dapat ikamahala ang mga overseas Filipino worker na nasa Lebanon. Ayon sa Department of Migrant Worker Secretary na si Hans Leo Kakdak, targeted ang naiuulat na mga pagpapasabog ng pagers. Hindi rin daw nila nakikita ang mga Pilipino ang target nito, kasabay din ng hindi pagiging karaniwan ng naturang device. Bagay, wala na masyadong gumagamit ng pager. Ano, ha? Narito ang pahayag ni Secretary Leo Kakdak. Yun nga, targeted po kasi yung sa pager attack. Mukhang may specific na mga pager gadgets. Una-una yung pager ay madalang na yan sa ngayon, sa panahon ngayon. At yung mga nagdadala ng mga gadgets na targeted, na sumasabog, ay mukhang specific targeted gadgets. Hindi po common merong communications gadget, katulad ng cellphone o walkie-talkie, ano pa man, ay magiging target na. Talaga pong specific ang target nung attacks at yun nga, hindi po kasama ang mga Pilipino sa target nito at sana manatiling ganoon. Una-una wala na sanang attacks, pero gayong pamanay manatili na walang Pilipino mapinsala o madamay dito sa hidwaan. Problema lang pag sumabog, to whom it may concern. Kahit pa sabihin natin targeted yung pagpapasabog, pero kung may Pinoy sa tabi, ano ha? O namimili habang yung targeted nandun ho sa mismong establishmento din, damay din. Ganyan man, hinihikayat pa rin ng Department of Foreign Affairs sa mga OFW sa Lebanon, umuwi na muna ng Pilipinas at mag-avail sa libreng repatriation upang matiyak ang kaligtasan sa gitna ng nagpapatuloy na hidwaan sa lugar. Samantala, batay din sa ulat, wala namang Pilipino ang naiulat na nasaktan o nasawi dahil sa mga pag-atake sa Lebanon. Sa mga kababayan natin na mag-avail ng libreng repatriation na matagal lang inalok natin under the directive of the President na to secure the safe repatriation of our kababayan, our OFWs in Lebanon, ay matagal na po ito na meron ng programa, mga 430 na napauwi, libreng repatriation, tapos complete all of government financial assistance and other forms of assistance pag-uwi. Kaya ito nga, 150,000 pesos. Bibigyan na yung OWA ang inaalok na nating financial assistance. Higit kumulang 4 hanggang 6 na buwan na sweldo na po ito. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:50 sa isang oras sa buong kapuluan. Kahapon binanggit ko sa inyo yung sinasabing kudeta sa Senado. Kaya lang ang unang natumbok si Senator Jinggoy. Hindi ho si Senator Jinggoy. Iba ito. Ito gustong maging SP. Kaya lang KSP. Ambisyoso daw kasi ito matapos siyang mabigo sa tinangkang kandidatura para sa isang mas mataas na posisyon. At matapos na matalo sa kampanya, iba naman ang kanyang naging tumbok ng desire para sa kapangyarihan. Kumbaga, gagawin niyang lahat para makaagaw na isang pwesto. Naghintay po ito ng 2 oras Naghintay daw po ito ng 2 oras sa labas ng bahay ni Speaker na Martin Romualdez para lamang makipag-usap. Trying hard daw kasi ito na kumbinsihin si Speaker Romualdez na suportahan ang balak niyang maging Senate President. Ginawa niya ang power grab kay dating Senate President Mig Zubiri noong Mayo. At ngayon kahit na wala namang rason, nag-iisip itong mag-power grab na naman. Ang problema lang, hindi ho siya siniseryoso ng mga kapwa niya senador. Lalong-lalo na ang mga alok niyang halaga at pabor, kapalit ng boto para siya'y maging Senate President. Dito daw yung pinagmumula ng kanyang matinding frustration. Meron nga daw ibang mga senador nagsabi pa yan, nag-iyak-iyakan pa daw ito Harap ng kanyang mga kasamahan. Kaya ang bansag sa kanya ngayon ay KSP. Hindi SP, kundi KSP. Ay, susme. Malapit nyo na siya makilala dahil malapit na rin magsalita ang ibang mga senador. Kontento naman daw yung Senate membership sa pamamalakad ng kasalukuyan nilang Pangulo na si Senate President Chis Escudero. Ayun. Ay, nako.
Yan nga po, panibagong plano naman daw po ng kudeta ang kumakalat sa Senado. 4 na buwan mula nang maluklok sa pwesto si Senate President Cheese Escudero, may ganito na namang pong mga impormasyon. Plano daw na mapatalsik bilang Senate President si Cheese at ang ipapalit sa kanya ay si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Yan pa man ang tanongin ng mga senador kabilang sina Senator Ronald Bato de la Rosa, Cynthia Villar, Senate Minority Leader Coco Pimentel Estrada. Itinanggi nila ang naturang kudeta at wala umano silang nalalaman hinggil dito. Maging si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, pinabulaanan yung mga haka-haka na papalitan niya si Senator Cheese bilang Senate President. Ayon kay Estrada, hindi ito totoo. Wala siyang planong maging presidente ng Senado. Yan pa man, kinumpirma ng senador na may narinig siyang matangkang pagpapatalsik sa Escudero nitong nakalipas na 2 o 3 linggo. Pero nang tanongin siya kung komportable siya sa mahusay na pamumuno ni Escudero, abay sabi niya wala naman daw pang lumalapit talaga sa kanya para hingin ng suporta para patalsikin ang Senate President. Balitang kudeta sa Senado, pinagtawinan lamang ni Senate President Cheese Escudero. Detalye na balita mula kay Raymond Edpa sa Res 28 Raymond. Pinagtawanan lang ni Senate President Francis Cheese Escudero ang balitang may kudeta laban sa kanya. Ayon kay Escudero, ayaw niyang magkomento sa mga tinawag niyang mga kalokohan na usapan. Bagamat aminado ito na ang liderato ng Senado ay nakadepende sa desisyon ng mayorya ng kanilang mga kasamahan. Kabilang sa mga pangalan na lumutang na posibleng pumalit sa kanya sina Senador Cynthia Villar, Senador Loren Legard at Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada. Isa-isang itinanggi ng mga ito ang balitang kudeta at wala umano silang kinalaman dito. Ayon kay Estrada, wala siyang interes na maging Senate President dahil suportado niya si Senate President Escudero. Hindi rin naman maganda ang malimit na palitan ng liderato sa Senado dahil maantalang kanilang trabaho na pagbalangkas ng mga batas. Bilang suporta kay Escudero, sinabi ni Estrada na naging maganda ang performance ng Senado sa kanyang pamumuno dahil naipasa na halos ang mga legislative priority measures ng administrasyon. Ito si RH28 Raymond Adpaas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Raymond. Eto, wala talagang kaintri-intriga. May nakamura ng ready for occupancy unit ngayon sa housing industry with easiest term. Mapa 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Yan po ang mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Abay, makipag-ugnay na ho kayo sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. At tinutukoy po natin ayan si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor, Samira at si Vera Prestige. 20,000 pesos all-in down payment. Pwede ka nang maglipat bahay agad after ang take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Sabi nga ni Malo Cabral, flood-free itong lugar na ito. At higit sa lahat, nasa loob po mismo ng township ang iba't ibang mga amenities. Nandun ang simbahan, eskwelahan, palengke, mga grocery stores, at higit sa lahat, nandun din po ang munisipyo. Kaya hindi mo na kinakailangan pang bumayahin ng malayo at napakalapit lamang po sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito pa rin ang pangarap magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Samantalino natin na bago mag-Disyembre para makakuha tayo ng pang-raffle entry sa parapol na bagong kotse. Bago ng bahay mo, bago pa ang kotse mo. Maganda umaga, Pilipinas! 5:02 ang oras sa buong Kapuluan. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Ay, magandang umaga sa mga Pilipino all over the world. Saan man pong panig na mundo kayo naroroon, kumusta na ho kayo? Ingat po, ha?
Matapos naman ang serye ng rollback, taas presyo naman ang ipatutupad ng mga oil companies. Batay sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, 1.10 kada litro ang taas presyo ng gasolina. 20 centimos naman ang itataas sa kada litro ng diesel. Walang paggalaw sa presyo ng kerosene. Ang panibagong oil price adjustment ay dulot ng interest cut ng Amerika. Nagpapatuloy na tensyon sa Middle East, maintenance ng Japan refinery at ang pag-alis ng Malaysia subsidy sa gasolina at octane grade of 95. Noong nakarang linggo, nag-rollback ng piso ang kada litro ng gasolina, 1.30 sa diesel, habang 1.65 naman ang sa kerosene. Ibinahagi ni Dr. Willie Ong sa publiko ang pagpapakita niya ng namayapang ina. Ayon kay Doc Willie, tila kinukuha na raw siya ng mami niya sa kanyang panaginip. Pinapalapit daw siya ng ina at sinabihang tapos na ang trabaho niya sa mundo. Inalala ni Dr. Ong ang 25 taon niyang hindi pagbabayad o pagpapabayad sa mga pasyente pati na sa mga pharma companies. Maliban dito, binanggit din ni Dr. Willie Ong ang mga iniiwasan niyang pondo noong nakaraang 2 eleksyon nang tumakbo ito bilang Vice President. Ayon kay Doc Willie, kung may magbibigay daw sa kanya ng dormicum para makatulog at mamatay, maluwag sa loob niyang tatanggapin ito. Magugunit ang inanunsyo ni Dr. Willie Ong na may sakit siyang kanser at ngayon ay sumasailalim sa chemotherapy. Alam po ninyo, selfless tong mamang ito. Napaka-selfless, ha? Umuhugot naman si Senator Amy Marcos ng lakas ng loob mula sa health advocate, cardiologist at social media influencer na si Dr. Willie Ong na na-diagnose nga na may cancer. Itong binahagi naman ng Presidential Sister sa gitna ng anyay pagiging emosyonal nitong nakalipas na araw ng manggagamot. Ayon kay Senator Amy, hindi niya inakala na kay Doc Willie Ong na mas nagdurusa at hinahamon ng pagsubok niya o pagsubok siya na makakuha ng pampalakas na loob na hindi niya batid na kanya palang kinakailangan. Sa pamamagitan niya ito ng payo sa kanya ng doktor at ang pagsiguro na labanan niya ang sarcoma cancer. Sinabi ni Senator Marcos na sa doktor ng bayan, natatagan sana nito ang kanyang loob upang muli silang makapagkita sa kanilang tambayan. Marami rin anyang heart warriors at mga taga-support na naghihintay ng payo ni Doc Willie na ngayon ay nagpapagamot nga sa Singapore. Ang sarcoma cancer na dumapo kay Doc Willie ay bihirang uri ng cancer na nadidevelop sa mga buto at soft tissues ng katawan, kabilang sa mga taba, ugat, muscles at blood vessel. Ayan, ha? O nga naman, kaya kung tayo ho ay kumakaharap sa iba't ibang mga stresses ng buhay, ang sabi ho ni Doc Willie, siguro magkaroon tayo ng life work balance, magandang balance ho ng trabaho at saka nung pag-relax. At saka wag daw ho tayo masyado nagpapastress, lalong-lalo na sa mga basher. Magandang umaga, Pilipinas! Nako, ito ho mas matindi, ha? Tumitindi yung away ng politika dyan po sa Antique. Kasama na natin si Attorney Cesar Tahanlangit, ang tatay po ng isang taon dyan po sa Antique. Attorney, magandang umaga po sa inyo. May ngaga? Boss, hello. Good morning po. Good morning po. Oo, saan nga mayor yung anak ko ninyo, Attorney? Sa town ng Tobias Fournier, formerly that is Dao. Dao. Okay. Ngayon, ang pangalan ng town is Tobias Fournier. Yes. At ang dating namamayani nanunungkulan ditong mga politiko ay mga Fournier. Yes, matagal po nilang hinawakan itong town. No? Oo. Bakit pinalitan ang pangalan? Ba't napalitan ang pangalan from Dao to Tobias Fournier? And in honor po ng lolo nitong former mayor na Vice Mayor ngayon. Congressman Tobias Fournier. Patay na po. Pero di ba, napaka-unfair naman yun. Dahil pagdating ng eleksyon, lamang na lamang yung kumakandidatong Fournier dahil ka-apelyido niya. Di ba? Anyway, nung nakarang eleksyon, nanalo yung inyong anak against the long running mayor, tapos tumakbong vice mayor. Yes.
Tapos, ngayon ba tatakbo uli si Mayor? Si yung anak ko po? Opo, oo. Oh, he's running. Definitely. He's the incumbent mayor na nasuspindi lang. Okay. Kahapon the other day kasi, actually kahapon nagulat kami doon sa balita na may sunog nga nangyari doon sa inyo pong hacienda, doon sa inyong compound. Ano ho? 3 sasakyan yung nadali. Ang sabi niyo ho sa amin, pinasok yung bahay, yung compound, para sunugin yung sasakyan? Well, yun nga po under investigation ngayon, no? Mm-hmm. Because ang 3 sasakyan na yan, yung isang Hummer, yung Mustang at saka Ertiga, yung Hummer at saka Mustang, it is seldom used, no? Uh-huh. Ang last na nagamit ng anak ko is the Ertiga that was used up to mga naka-parking by 10 o'clock in the evening. Uh-huh. Now, ang problema ay who else would do that? Common sense. Who else would do that? We will not burn our car. Wow, oo nga naman. Ano? Who else would do that? And these cars are all well maintained. No? Kung mga electrical, dami naman kaming nakuhang opinion from sa mga mekaniko na kung mga electrical wiring na yan, hindi sasabog na sabay-sabay na. Sabay-sabay ba? Sabay-sabay po sumabog po. As in sumabog? Sumabog po. Akala ko ordinaryong sunog. Hindi po, sumabog lang ang sasakyan. 3 sabay-sabay. No? Teka muna. Ano sabi ho ng pulisya? Under investigation po ngayon, no? Ongoing ang investigation. That's why ayoko pang unahan yung whatever findings we'll have. But it's very unlikely na maging electrical dahil bakit naman sabay-sabay sumabog? Di ba? Correct po. At saka kung mag-electrical, it will not be that fast na gano'n na sabay-sabay sumabog. Okay. Mabuti na lang. Wala ho napahamak. Ano? Pero si Mayor, asan ho siya ngayon? Si Mayor Ernesto? Doon sa Hacienda Felicia, where we are residing, ang nakatira doon si Mayor na anak ko at saka ang younger brother niya na ABC President, Provincial President ng Liga ng mga Barangay sa Antique. Sila dalawa doon ang nakatira at saka mga helpers nila. No? Okay. Wala doon ang pamilya nila? Ang pamilya nila po, ang pamilya ni ABC nandoon. Ang pamilya ni Mayor, nasa Iloilo nag-aaral ang mga anak. Wow. Oo. Pero nag-increase na ng security doon sa area? Attorney? Well, siguro baka nagdagdag lang kami ng mga tauhan namin. Bakit hindi pulis? Bakit hindi pulis? Hindi po. Si Mayor kasi po, never na gumagamit ng mga pulis po yun. He moves around alone. Okay. But with this, bakit ganun katindi ang ang politika ngayon diyan sa Antique? Alam mo po, kasi ang hirap ng if you have ruled the town for so long at nawala ka, mahirap yata mahirap ang this is the mentality na ang rivalry sa politika is talagang mainit. No? Tapos na ba yung away? Tapos na ba yung issue nila? Di ba nagsuntukan si Mayor at saka si Vice Mayor dahil doon sa relief goods na hinostage ni Vice Mayor habang si Mayor nag-iintay sa isang taon na pagdadalhan ng DSWD, napahiya siya dahil alang dumating. Na-resolve na ho ba yung issue yun? Di ba nagdemandahan sila? Ay, yun na po. No? Dinimanda ni Mayor si Vice Mayor sa Ombudsman Cebu. Okay. No? And nung inorderan ng Ombudsman Cebu si Vice Mayor to answer, part of his answer, sinabi niya na nagdemanda din siya kay Vice Mayor. May countercharge. May countercharge siya sa Ombudsman Cebu, no? And nothing was heard of that countercharge since it was filed last June, no?
A month after, remember, the countercharge was filed a month after the incident, whereas the mayor filed his charge a day after the incident. Last May, nagdemanda si mayor, nag-countercharge si vice mayor nung June. Ang demanda ni mayor is, nakasubmit na kami sila ng position paper sa case. Bigla na lang ang demanda ni Vice Mayor sa kanya, hindi naman inaksyonan ng Ombudsman Cebu, hindi naman siya pinasagot. Dumating na lang September 17, order suspending him preventively. September 17, that's last week. 19 po, 19. 19, so last week. Yeah, last week. Suspending him preventively and requiring him to submit his counter affidavit. Bakit siyang nasuspindi? Yun nga po. Kasi alam mo, ang ombudsman has the power to suspend you preventively ang mga respondent. Usually, ang purpose kasi ng preventive suspension is to prevent you from using the influence of your office sa investigation. Pero in this particular case, kung gumamit si Mayor ng influence, sana doon pa lang sa asunto niya sa Cebu, nakita na dapat suspindihin siya kasi gumagamit siya ng influence. But up to dumating sa position paper stage, nothing of that sort happened. So what's the need for a preventive suspension? Wow. So ang suspension ang galing na sa Manila, hindi na doon sa Ombudsman Cebu? Manila na po. Galing na po sa Manila. Aba, teka. Kung paano lumipad ang demanda ni Mayor galing sa Cebu at pumunta ng Manila, hindi inaksyonan ng Cebu, pumunta ng Manila at doon na aksyonan. Hindi ba dapat na-consolidate yun? Dapat na-consolidate doon sa naunang kaso. Siguro po dapat gano'n kasi ang mangyari dito, ang isang asunto arising out of the same incident, imbestigahan ng dalawang investigative body, isa sa Visayas, isa sa Central Office. Nako. Tapos nangyari nga itong after few days, nangyari naman itong pagsabog ng sabay-sabay ng 3 sasakyan sa loob mismo ng compound. The next day, after the suspension ng mayor, nag-announce siya na nag-voluntarily step down siya, ito naman ang sumabog po. Ay naku, ingat ho kayo. Oo, sana hintayin ho natin yung magiging resulta po ng investigasyon and sana din ho sa lalong madaling panahon, ano? Dahil hindi biro ho ito. Opo. Hindi po biro yan. This is the first time in the history ng probinsya namin. Attorney, thank you for joining us this morning. Ingat po kayo. Magandang umaga po. Thank you po. Thank you, Angelo. Thank you po. Si Attorney Cesar Tahanlangit, ang tatay po ni Mayor Ernesto Tahanlangit III ng Tobias Pornier, dyan po sa Antique. Maganda umaga, Pilipinas! Wala, filing pa lamang ng Certificate of Candidacy, may mga ganito ng karahasan. Umarangkada na ang Commission on Human Rights sa pagmamonitor ng mga banta, pangharas at karahasan laban sa ilang mga lokal na opisyal. Ito'y sa gitna ng nalalapit na 2025 midterm elections at kasunod ng insidente ng pananampang naman sa isang barangay chairman at ang asawa nito sa Davao City. Sa inisyal na investigasyon, binabaybay lamang ng mag-asawa ang kahabaan ng Davao-Bukidnon Road, lula ng kanilang sasakyan ang harangin ng riding in tandem at paulanan sila ng bala. Kapwa nakabonet ang mga suspect na agad tumakas sa pag-aakalang tuluyan nilang nadali ang mga biktima. Ayon sa Commission on Human Rights, nagpadala na sila ng quick response operation kasunod ng naturang pag-atake at nananawagan sa gobyerno na tiyakin ang seguridad ng mga local leaders at mga residente nito. Pagtiyak pa ng ahensya, patuloy nilang babantayan ang anumang insidente ng pagbabanta, pangharas at karahasan. Si HR, ayun sa Tobias Pornier Antique. Aba, hindi ho biro ito. Bahagyan tumaas naman ang satisfaction at trust ratings ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayong buwan base sa resulta ng data research firm na Tanjere. Isinagawa September 16 hanggang 19, tumaas ng 46.4% ang performance rating ng Pangulo mula sa dating 46% noong Agosto. Tumaas din ang trust rating ng Pangulo ng 58.8% mula sa dating 58.5% sa kaparehong panahon. Samantala, bahagyang bumaba ang satisfaction at trust ratings naman ni Vice President Sara Duterte. Mula 49% satisfaction rating noong nakarang buwan, bumaba ito sa 48.7%.
Ngayong Setyembre, bumaba rin ang trust rating ng Vice Presidente mula 57 naging 56.8 na lamang. Sa kabila nito, nananatiling mataas naman ang trust rating ng Vice Presidente mula sa mga taga Mindanao. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga kay Dr. King Tan dyan po sa Lucena City. Dr. King Tan, kumusta daw kayo? At ingat daw po. Si Mayor Sene Mendoza naman ng Talisay. Magandang umaga din po sa inyo, Mayor. At happy birthday kay Rustico Serchep Francisco. Si Boss Pakoy, binabati naman siya ng mga mapitagan. Sir Chepakoy, happy birthday. Magandang umaga, Pilipinas! Investigasyon sa ex-PNP chief sa issue ng Pogo hindi na itutuloy ng CIDG. Abay, bakit? Alamin natin mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Kuya Angel, wala nang plano ang Criminal Investigation and Detection Group na ituloy ang investigasyon sa mga dating hepe ng pambansang pulisya dahil sa issue ng illegal na Pogo. Maliwanag ni CIDG Director Police Major General Leo Francisco, inamin na kasi sa kanya ni dating ISAP Head at ngayon PAGCOR Executive na si Raul Villanueva, maritas lamang ang binanggit niya sa Senado. Sa panayam sa Campo Crame, sinabi ni Francisco na nakausap na niya si Villanueva na nangako namang lilinawin ang naging payag sa kasado muling hearing sa Senado ngayong araw. Ay ulat na rin umana ng CIDG Director kay PNP Chief Police General Romeo Francisco Marbil ang naging usapan nila ng opisyal ng PAGCOR at hinihintay na lamang ang hatol kung kakasuhan ito. Nauna nang umalma ang grupo ng mga dating police general sa tinawag nitong irresponsableng pahayag ni Villanueva na kumalagkat sa 24 na dating hepe ng hanay dahil sa pag-amin nitong chismis lamang ang dinabanggit. Naniniwala si Francisco na wala pang hawak na basihan ng CIDG para ituloy pang pagsisiyasat kung sino umaray na sa payola ng illegal na Pogo at sinasabing tumulong sa pagtakas ni Alice Go. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Lagot. Kailangan mag-public apology ang PAGCOR Senior Vice President na si Raul Villanueva kung hindi siya makapagbibigay ng ebidensya sa ginawang pahayag nito sa Senado. Ito naman ay pahayag ni dating PNP Chief Nicanor Bartolome kaugnay ng sinabi niyang dating hepe ng PNP na tumulong sa pagtakas ni Alice Goo. Ayon kay Bartolome, nakakasira sa dangal ng mga dating hepe ng pambansang pulisya ang malisyosong akusasyon ni Villanueva, lalo't inamin rin niya na unverified ang kanyang naging pahayag. Dapat ipaliwanag niya, sabihin na niya, at kapag hindi niya ito masubstantiate, dapat ay magpahayag siya ng isang public apology para naman maklear yung mga pangalan ng mga walang kinalaman sa usaping ito. Hintayin natin yung kanyang magiging public apology dahil inamin na pala sa CIDG na marites lang yun. Ay nako, kaya nga ang kasabihan, di ba? Ang taong naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Ito sigurado tayo. Ito effective. 5:22 ang oras sa buong kapuluan. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga household sa ating mga emergency kit. Very effective po yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improved cologne. Yun po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Ginagamit yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! 22 na makalipas ang alas 5 na umaga. Baka kayo ho pabalik ng Pilipinas, ha? Midnight Singers natin dyan po sa San Diego, California. Hi, welcome back. Welcome home, Tito Manuel, ha? Kayo pala yung nakalabas na ho ng ospital at sa bahay na nagpapagaling. Ma'am Cora, kay Sir Junior Bao at kay Tita Lloyd, ha? Tsaka kay Sir Art at Ma'am Linda, ha? Galingan ho ninyo ang inyong pagpapractice uli, ha? Malapit na inyo na ang matinding concert dito ho sa Pilipinas, ha? Magandang umaga din kay Mayor Sene Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas, ha? Congressman Ador Plato, happy viewing. Gayon din kay Judge Justice Max de Leon. Kung kayo'y pauwi ng Pilipinas, mga galing ho halimbawa ng Hong Kong, Taiwan, ano?
Huwag na magbaon ng imported na tsokolate. Kasalubong tangerine chocolate po. Produkto na magdiniyog dito po sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ang ating pong mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon, nagpo-produce ng sarili nilang brand ng tsokolate, tangerine chocolate. World class po ito ha. Dahil sa tulong po ng DTI, ng DUST at sa gamit po ang mga makabagong pamamaraan ng pagpoproseso ng tsokolate. Available sa 0919-095-5935. Meron pong mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Maganda umaga, Pilipinas! Aligasyong iniipit ang payout ng mga senior citizens sa Maynila, pinabulaan ni Vice Mayor Yul Serbo. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales sa Rich 29. Boy. Kuya Angel, hindi dito na iniipit ng ang payout ng mga senior citizens sa lungsod ng Maynila. Iyan ang paliwanag ni Manila Vice Mayor Yul Serbo. Ito, mula sa dating 2 araw na proseso ay maghihintay ng 6 na araw ang isang senior citizen na batay na rin sa kailingan ng samahan ng senior citizen. Ginit ng Office of the Senior Citizen Affairs o OSCA, may ilang mga senior citizen din ang nagtatrabaho kaya tuwing katapusan lamang ng linggo sila nagkakaroon ng pagkakataon na makuha ang allowances. Dagdag pa ng Vice Alcalde na wala rin katotohanan na iniipit ng Manila LGU ang allowances ng mga senior citizens. Ito yung kung dati kada 3 buwan binibigay ang allowances ng mga matatanda, pero sa ngayon kada 4 na buwan na ito na ilalabas. Sinabi pa ni Serbo na bagamat 4 na buwan hindi naman nade-delay ang paglalabas ito kung ikukumpara dati. Bukod dito, sinabi pa ng Vice Alcalde na hinihintay na lamang na maaprubahan ng Konseho ng Manila ang pagdaragdag sa buwan ng allowances para sa mga senior citizens. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy! Sa mga taga-barangay CAA Las Piñas City, antabayanan po ninyo dyan si Sherwin Alparo mag-iikot para mamigay ng 1,000 piso. Maganda umaga, Pilipinas! Ulitin natin Barangay CAA Las Piñas City, lakasan ninyo yung mga TV at radyo. Aprobado na sa ikatlo tuling pagbasa ang Senate Bill 2451 o Ligtas Pinoy Centers Act. Ito'y inakda ni Senator Bongo at nagpapasalamat si Senator Go sa pag-aproba sa proposed legislation na naglalayong magtatag ng permanenteng mandatory evacuation center sa lahat ng lungsod at mga munisipalidad sa bansa. Sa nagtapos na Senate plenary session, pinuri ni Senator Go ang kanyang mga kasamahan sa pag-prioritize ng naturang panukala na titiyak sa kaligtasan ng maraming Pilipino tuwing panahon ng kalamidad. Tinukoy ni Senator Go ang pagiging vulnerable ng Pilipinas sa natural disasters dahil sa geological location nito at nararapat lamang ang niyang mabigyan ng kaukulang proteksyon ng mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga underprivileged na siyang nagdurusa sa pinsalang dala ng mga sakuna. Pinangunahan naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga kongresista na dumalo sa project presentation ng 4 na palapag na gusali sa Bawan Integrated Technical High School sa Bawan, Batangas. Ayon kay Speaker Romualdez, ang bagong gusali ay isang patunay na seryoso ang administrasyon ng Pangulong BBM na itaguyod ang pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon para sa mga kabataan Pilipino. Bukod kay Speaker Romualdez, nakasama din niya si Congresswoman Gerby Luistro na ganyan din iba pang mga opisyal ng bayan at mga tagapamahala ng Department of Education. Ayon kay Speaker Romualdez, kinausap nito si Appropriations Chair Elizalde Co para sa posibleng pagpapatayo ng 2 bagong gusali upang mas maraming estudyante ang makapasok sa naturang paaralan. Magsasagawa ng pagdinig ang Quad Committee ng Kamara de Representantes kahit nakareses ang sesyon ng Kongreso upang mabigyan ng pagkakataon ng mga kongresista na masusing mapag-aralan ang pagkakaugnay ng issue ng Philippine Offshore Gaming Operators, illegal na droga, money laundering at mga extrajudicial killings noong administrasyon ng dating Pangulong Duterte. Ito naman ang pinahayag ni Congressman Benny Abante Jr., ang co-chair ng Quad Committee.
na ka-anim na pagdinig ng Quad Committee kung saan natuklasan ang mga mababatas batay sa lumabas na mga impormasyon ang lawak ng at mahabang panahon ng pag-iral ng mga iligal na aktibidad. Sinabi pa ni Abante na siya ring chair ng Committee on Human Rights, kailangan pa ng mas maraming panahon upang lumabas ang lahat na dapat matuklasan. Nagbabala naman si Antipolo City Representative Romeo Acop kay Myla Roque. Isisito ng dating presidential spokesperson na si Harry Roque. Mapipilitan ng Quad Committee ng Kamara de Representantes na siya iparesto kung hindi tutugon sa inilabas na show cause order laban sa kanya. Ayon kay Acop, pwede naman daw siyang magpunta, magsabi ng I refuse to answer dahil sa self-incriminatory yun. Pero kung hindi siya pupunta, yun daw pinakamabigat na rules nila. Pwede siyang ma-cite in contempt pa for not respecting our invitation. Nagpalabas ng show cause order ang Quad Committee laban kay Mrs. Roque upang bigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag kung bakit hindi ito dapat i-cite contempt matapos na hindi dumulo sa pagdinig noong September 19. Magandang umaga, Pilipinas! Si Congresswoman Camille Villar ng Las Piñas City, kasama na ho natin. Kong Camille, kumusta na ho kayo? Magandang umaga po sa inyo. Kong Angel, magandang umaga po. Matagal na po tayo hindi nagkakakwentuhan, kaya masaya ako na nakapag-usap tayo ngayong umaga. Ay, hindi. Mas masaya kami dahil may mga nanalo na doon sa all day all TV po. All TV promo ninyo. Po. Uy, balitaan mo naman. May winner na ba? May ibabalita ka bang winner? Actually, meron na pong mahigit 10 or even over 12 winners all over the Philippines dun sa panalo sa All TV promo. Meron tayong winner from si Monica Labausa from Muntinlupa, Flordelyn Odiver from Valenzuela, Marie Cris de la Cruz from Cavite, meron Jennifer Marquez ng Malolos, Bulacan, Romeo Andrade from Pampanga, at marami pa pong mga winners ng panalo sa All TV. At daan-daan po yung nanalo ng 500 pesos dun sa promo natin. Wow. Pero dun sa mga hindi po umabot na nakapanalo ng brand new house and lot mula sa panalo sa All TV, everyday po, manood lang po tayo ng All TV. May showtime po ng 12 noon, 5:30 p.m. po, merong Going Bulilit at 6:30 p.m. meron din TV Patrol live na live dahil marami pa pong promo at sorpresa mula sa All TV. Ayan, All TV. Alam mo, nagugulat kami sa inyo, Kong Camille. Kayo ho ay mambabatas. Kayo po ay pinuno ng All Day, All Home, Coffee Project. Tapos, nagmamanage pa ho kayo sa inyong pamilya. So, how do you balance that? Naku, gaya nga, time management na lang po. Tsaka syempre, napakaswerte ko na yung mga kasama ko sa trabaho, maging sa kongreso man or sa All Home, All Day, Coffee Project, ay matulungin naman at talagang para magampanan lahat ng roles natin sa buhay. Pero naalala ko po, nung minsan na-overwhelm ako, sabi ng aking papa na si Senator Manny Villar, na basta mag-prioritize ka. Siyempre, una, pamilya natin, yung 2 anak ko po, pag sigurado ako na health. Opo, yung... 2 na? Yung, opo, 8 years old at magtutuna po. Basta sigurado silang healthy sila, ay yung ibang trabaho ko ginagampanan ko. Tsaka yung mga All Home at Coffee Project naman, hindi naman po trabaho yan. Sinimulan natin yan bago tayo nagkongreso. At ngayon, parang syempre hindi tinitingnan-tingnan lang natin para siguraduhin natin na yung mga pangarap natin para sa mga branch na yan, para sa mga kababayan natin, ay natutuloy. Pero syempre, priority natin yung pagtulong sa mga kababayan sa kongreso. Wag na muna nga tayo magpolitika, magnegosyo tayo. Magtanong tayo sa entrepreneur guru, ano bang maipapayo mo sa ating mga kababayan ngayon? Tumataas ang presyo ng bigas, ng bilihin, gasolina, kinakailangan may sarili kang negosyo. Anong gusto mong iparating sa kanila, Kong Camille? Napapanahon po yan na kailangan humanap po tayo ng karagdagang kita or maganda po na magsimula tayo ng sariling negosyo. Pero una sa lahat, nais ko lang sabihin na madali lang po
yan magsimula, wag po tayong matatakot dahil minsan yung kababayan natin, iniisip nila na para magnegosyo kailangan ng malaking kapital o kaya kailangan ng master's degree, pero hindi po totoo yan. Nakikita naman po natin sa mga online sellers natin na basta maghanap lang kayo ng oportunidad or area kung saan meron kayong advantage or magaling kayo. Katulad yan, kung magaling kayo mag-bake, pwede na po kayo magsimula ng sariling negosyo. Pwede nyo pong ibenta yan online o kaya sa mga kapitbahay na yun. At simula na po yan. Ang kailangan lang po talaga sipag, tiyaga, at determinasyon. Dapat huwag kayong susuko pag humihirap ng kaunti, pag nagkakaaberya or problema. Sinasabi nga ng aking papa na nagturo sa amin ng sipag at tiyaga na si Senator Manny Villar na you'd be amazed basta determinado kayo na mag-succeed or kumita, basta hindi kayo susuko, magugulat kayo how far you can go sa negosyo at maging sa buhay. Alam mo kung Camille, nung sinusumulan nyo yung hindi lang yung coffee project, meron pa kayong mga kapihan sa lalong-lalo na sa may Tagaytay. All day. Teka muna, sabi ko, sa panahon ngayon, sa dami ng mga coffee shop, kaliwat kanan ng coffee shop, bakit naman kinakailangan coffee shop din ang pasukin? Ano nagtulak sa inyo doon, Kong Camille? Well, ayun nga, kasi alam nyo, ang kape, mahal na mahal talaga yan namin. Favorite namin yun ng aking papa na si Senator Manny Villar. So, doon kami nagsimula kasi gustong-gusto namin yan. And mahilig kami umikot sa coffee shop sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tapos naisip namin, yung mga magagandang nakita namin dito, dalhin kaya natin sa Pilipinas, sa mga kababayan natin, sa iba't ibang mga bahagi ng Pilipinas. At natutuwa naman kami na kahit papano, kahit bahay po yung alam namin, hindi masyado sa kape, ay overtime ay tinangkilik naman yung coffee project. Akala ko naman, maraming naging problema, pero tuloy-tuloy lang. Akala ko naman na mahalan kayo doon sa kabila. Yun din po. Saka minsan wala kaming makapihan di ba po? Walang makapihan kaya nagbukas ka naman. Ng coffee shop. Saka ang mahal ng ibang coffee shop kaya nagbukas ka ng mas competitive. Ay, teka muna, Kang Camille, iwanan muna natin yung kape. Mag-e-exam na naman kasi. Alam ko, isa kayo sa mga nag-push nung Republic Act 11984, yung no permit, no exam. Prohibition Act. Pakipaalalahanan lang po yung ating mga administrador ng mga paaralan na Kong Camille. Oo po, at tuwang-tuwa po ko at naging batas na po yan. So implementing rules na lang po ang inaayos. Bawal na po ang no tuition, no permit policy. Ibig sabihin yan, di ba po dati, meron pong mga estudyante na hindi pinag-i-exam pag hindi pa sila nakakabayad ng tuition or meron pa silang mga fees na hindi nasisettle, hindi sila nakakapag-exam kasama ng klase nila. Minsan nga, pinapaalis pa ng classroom and syempre naaabala or nadidelay ang kanilang pag-aaral or ang kanilang pag-graduate dahil nga sa hindi pagbayad ng tuition. So ngayon po, ipinagbabawal na po yan ng ating bagong batas. So dun po sa mga guro, dun po sa mga administrators at paalala lang po, hindi na po natin pwedeng pigilan ng isang estudyante na mag-exam basta kung wala lang siyang clearance dahil hindi lang nakabayad ng fees. Sa susunod na lang po isa-settle ang obligation pero dapat sa panahon ng exam niya makapag-exam siya kasama ng kanyang mga classmates. Dahil alam nakakahiya yun Hindi po yun. Tsaka hindi po yan dapat nang nagiging hadlang yung kakulangan sa pagbayad ng tuition, lalong-lalo na siyempre yung mga magulang natin talagang nagtatrabaho para makapagtapos ang ating mga estudyante, ang kanilang mga anak, at minsan kinakapos. So, dapat tulungan natin sila. Yes. Oo. Teka muna, baka makalimutan ko lang. Ano ng status nung bill nyo para sa mga PWD at saka sa mga senior citizen, lalong-lalo na sa mga sa mga tourism sites natin? Yes, kasi ang tourism site natin ngayon talagang sunrise industry yan. So dapat siguraduhin natin na maganda ang pasilidad at ang mga lugar kung saan meron tayong tourism site. Siguraduhin natin na ang ating mga
lolo, lola, senior citizens, at ang ating mga PWD ay makapag-enjoy ng tourism site kasama ng kanilang pamilya. So itong panukalang batas na ito that we hope to pass ay sisiguraduhin na merong mga area and facilities built for PWD and senior citizens to make sure na madali ang pag-ikot. Accessible sila, accessible dapat yung mga pasilidad na yan. Tama yan. Oo. Para ma-enjoy nila, hindi sila maiwan sa bahay pag nag-tour yung pamilya nila, di ba? Oo. Teka muna, ang dami nag-feedback dito. Kong Camille, sinong namamahala ng Prime Water sa Billiard Group? Meron po tayong mga officials na namamahala dyan in the private sector po ng Prime Water. Prime Water. Isa ito sa mga tinututukan din, Pero kadalasan kasi, ang problema talaga yung source sa isang lokal na lugar, Tsaka mukhang hindi ito under sa inyo supervision. Dahil syempre kasi po baka conflict pero pero meron pong ibang grupo na nag-handle niyan. Syempre dahil iba yung industriya niya, Kong Angel. Basta sa inyo yung all day TV, all home at saka ang coffee. Yan. Doon po tayo sa pagkain. Okay. Anyway, teka muna. Si Sherwin Alparo pala, dyan din na may migay ng pera sa Las Piñas? Bilib naman ako. Sobrang swerte ko po. Palagi ko pong kasama si Sherwin sa mga nanay fairs ko at sa lahat ng programa. Tumutulong. At saka malapit na yung malapit na rin pala yung ating buntis assembly. Yes, ating nanay fair. Yes. So, hindi ang mga buntis ang tinutulungan natin, pati yung mga nanay natin, binibigyan natin ng tulong, inaalagaan natin, pinapamper natin dahil gaya ko nga, bilang isang ina, alam kong ang dami-dami pong kailangan gawin ng isang ina. Sa trabaho at maging sa bahay. So, kailangan alagaan natin sila. Update nyo kami, Kom, ha? Kasama ko po si Sherwin. Kong, update nyo kami kung may mga dagdag pang winners doon sa all-day TV ninyo na pamimigyan ng mga premyo. Thank you. Update ko po kayo, Kong. Thank you po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo. Magandang umaga po, Kong Angel. Maraming salamat. Thank you po. Si Congresswoman Camille Villar. Magandang umaga, Pilipinas! May winner na si Sherwin? Wala pa. Sige, sandali lang mga. Basta si Sherwin ay mamimigay ng pera dyan sa Barangay CAA, Las Piñas City. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:45. Ang balita. Pilipinas! 10 minuto na lamang bago mag-access na umaga. Trabaho party list, masyadong misyong tutukan ang most urgent concern gaya ng inflation at hanap buhay. Detalye mula kay Edniel Parosa, RH52 Edniel. Kabilang sa mga most urgent national concerns ng taong bayan ng pagkontrol ng inflation at paglikha ng trabaho batay sa isang survey, mga isyong sentro ng advokasya ng trabaho party list na pasok sa top choices ng mamamayan para sa nalalapit na halalan. Ayon sa grupo, kanilang isinusulong ang mga solusyong magpapalakas sa ekonomiya, gaya na lamang ng pagpaparami ng investors at pagbibigay ng angkop na training para sa mga skilled worker. Dagdag ng trabaho party list, mahalaga ang pagkakaroon ng representasyon gaya nila sa Kongreso upang maisabatas ang mga kinakailangang benepisyo para sa mga manggagawang Pilipino. Hindi lamang dapat umasa sa pagtaas ng sahod upang tugunan ang mga pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilya, dapat din umanong magtuon ng pansin sa pangmatagalang mga akbang gaya ng pagpapalago ng ekonomiya at paglikha ng mas maraming oportunidad sa trabaho. Sa isang survey na isinagawa mula June 23 hanggang Hulyo 1, ang trabaho party list ay kasama sa mahigit 20 party list groups na tinatangkilik ng mga botante. Bukod sa pagtaas ng sahod, itinataguyod din ng trabaho party list ang non-wage benefits upang mas mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawang Pilipino. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Payout naman sa mahigit 3,000 estudyanteng nagtuturo sa Tara Basa Tutoring Program sa Metro Manila. Isinagawa sa DSWD. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzalez, RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Mahigit sa 3,000 college student dito sa National Capital Region o NCR
ang nagatanggap ng cash for work incentive sa ilalim ng DSWD Tara Basa Tutoring Program. Umabot sa 500 estudyante ang tumanggap ng payout sa Valenzuela City, habang 2,857 tutors at youth development workers naman mula sa mga lungsod ng Mandaluyong, Pasig, Marikina, San Juan, Pasay, Napotas at Quezon City. Bawat isa sa mga second to fourth year collegiate levels ang tumanggap ng tig 12,000 o 12,480 pesos para sa kabuuang 20 reading sessions o tinatawag na nanay-tatay teacher sessions. Ang programa ay naglalayong itaas ang kasanayan sa pagpapasa ng mga batang mag-aaral sa buong bansa. Ang nabanggit na halagang natanggap ng mga nagturo ay nakabase sa regional daily minimum wage rate na 610 pesos per day dito sa NCR. Ang Tara Basa Tutoring Program ng DSWD ay isang mekanismo kung saan ang mga estudyante ng kolehiyo na kwalipikado at mapipiling maging tutor ay bibigyan ng cash assistance bilang benepisyaryo sa ilalim ng Cash for Work Program. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na, Val. Oy, 7 minuto na lamang bago po mag-ASES na umaga. Oras na para tayo mag-ultamayo. Ano nga bang ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostream plasma na galing po sa isang mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula po ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostream plasma. Kaya pagpasok po nito sa ating katawan, ina-activate po nito yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po naman ang nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po'y natutulog. Kaya't pinalalakas po nito ang ating immune system. Pinagaganda ang ating tulog para sa kinabukasan may bagong sigla sa pagharap sa mga bagong hamon. Kaya sa panahon ngayon na matindi ang stress, pagod at puyat, kinakailangan natin ng Ultamayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curimed. Mahalagang paalala, ang Ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Standby, Sherwin Alparo. Maganda umaga, Pilipinas! 6 na minuto na lamang bago mag-ACS na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, maganda umaga sa mga taga-Binangonan, Rizal. At sa mga kalapit na lawigan, pasyalan ninyo yung St. Monique Ballet with the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, Rizal. Tingnan ho ninyo yung kanilang model townhouse na Bianca. 2-story house yan with balcony na 2 hanggang 3 po ang bedrooms. Pwede ho ninyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Tawag na daw po sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang impormasyon at sa inyong mga schedule. Sa 0917-719-7908. Yun yung pagbungad mo sa umaga. Pagkagising po, punta ka ng balkon, haharap sa iyo sasalubong sa iyo malamig na simoy ng hangin. At higit sa lahat magandang tanawin. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May nahuli na si Sherwin Alvaro. Sherwin, go, go, go! Yes, kasama ang hello dahil sa malakas tuwing umaga ang ulam at ang mga lutong bahay dito sa number 11 Malakas Street. Dito yan sa Barangay CAA, Talas Piña City. Malakasan din na nahuli natin nakikinig sa DZRH. Asan yung radyo? Ayun yung kanilang radyo, ayun, umi-echo pa. At ang may-ari ng radyong to ay si Ruben Lopez Jr. Si Tatay Ruben, palagi ka nakatunin sa DZRH? Oo. Sino paborito mong announcer tuwing umaga? Si Angelo Palmones. Angelo Palmones, bigyan ng 1,000 pesos yan! Siyempre, dahil paborito mo si Angelo Palmones, meron ka rin grocery bag ng DZRH. Yan yung grocery bag. At siyempre, meron ka rin DZRH umbrella. Yan, ano masasabi Tatay Ruben? Maraming salamat sa DZRH. Maraming salamat din sa'yo. Yan, ang lakas-lakas ang radyo nila. Habang sila nagtitinda na kanilang mga agahan, yan, agsilog.
mga hot silog, egg silog, Sherwin. meron pang mainit na lomi. Yes, Sherwin. Kuya Angel. Alam ko, malakas ka rin kumain. Oo, katatapos lang. Katatapos lang. Nag-agahan na rin kami. Parang may spaghetti, may pancit pa. So parang may birthday dito. Birthday nyo ba? Birthday niya ngayon. Birthday niya araw-araw. Sige. Sinalo siya ng 1,000 pesos. Congratulations sa atin, Ruben. Salamat sa Dusyarit kay Angelo Palmone. Maraming salamat din sa iyo, tatay. Si Kuya Angel, papangiti din sa iyo dahil sa panalo mo. Dahil sa lahat ng mga nakikinig ng DZRH, meron kayo chance sa panalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas promo. Ayos number 6, Sherwin Batalvaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan po ating paalala sa inyo sa tuwi-tuwi na. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Andrew Grove. Si Andrew Grove po ay isang Hungarian writer. Tama ba? Alam ko, taga-Hungary ito si Hungarian-American businessman at engineer. Dating bossing po ito ng Intel. Success breeds complacency. Complacency breeds failure. Only the paranoid survive. Dos por dos in just a while. Maganda umaga, Pilipinas!